may pinalutang na naman ng kamera. Sino na naman yan? Yan yung mga sip-sip kay Romualdez. Dapat may tawag tayo dyan sa mga sip-sip kay Romualdez, no? Ano kayang tawag natin dyan? Mag-suggest nga kayo kung anong tatawag natin sa mga sip-sip kay Romualdez. Mga balalay? Mga amuyong? Anong gusto nyo itawag natin dyan? Ha? Ano sabi nito ni Eat Abroad, dati akong TBJ defender. Mga tambalalay. Oo, mga tambalalay. Tama, gusto ko yan, tambalalay. Mga tambalalay, ayan na naman, may bago na naman silang kesyo, meron daw mga spy sa PCG na mga Chinese, mga nakapasok. Totoo ba to? Totoo bang may nakapasok na mga Chinese at naging opisyal ng Coast Guard? Ganun kasi yung pinalalabas nila eh. Pinalalabas nila, merong mga opisyal ng PCG o Philippine Coast Guard na mga Chinese, mga spy. Kailan yan? Nung panahon ni Duterte yan. Magkapaniwala ang mga kongresista sa naungkat na impormasyong may 36 na Chinese na nakapasok o na-recruit sa auxiliary force ng Philippine Coast Guard. The agency na involved sa pagprotekta ng West Philippine Sea para... Tingnan nyo na sino namumuno. Ang mga tungok. Ay, tungok. Mali, tingog pala. Sino yan tingog? Asawa ni Speaker. So, anong tawag natin sa kanila? Tambalalay. Magkasundo na tayo, ha? Tambalalay na. Wala nang ibang tawag, ha? Tambalalay. Double whammy naman tayo doon, di ba? Max naman, double whammy. Baka double rice. Hindi double whammy, double rice. Sa tingin ko. Sa tindi ng pang-double rice ka. Mga tambalalay. Sila nakapasok? Sino yung mga nagpahintulot? Who turned a blind eye? Nako, ayan na. Who turned a blind eye? Sino nagpahintulot? Sino target? Si Duterte na naman. Ayos kayo mga tambalalay Sa pagdinig kahapon, lumabas na bagamat delisted o inalis ng mga ito sa ahensya, nangangambang mga mambabatas na isipin nyo inalis na ito mga to, pero hinuhukay pa rin nila. Para pala kay mga jowang hindi makamove on sa mga ex. Gago! Yung gusto nyong pang, kailangan may closure. Anong closure yun? Closure ng ek-ek? Hindi kasi may mga ganyan, yung mga hindi makamove on sa ex. Yung bigla-bigla na lang naghiwalay sila nung jowa niya. Tapos, hindi man lang ako nakahuling hirit. Yung may plano pa akong gawin eh. Hindi ko nagawa. Yung huling hirit ba? So, ayaw sa closure. Kailangan, hindi pala ayaw sa closure. Kailangan mag-closure muna. Kailangan magkita muna. Hindi makamove on. Nag-iaway na nga kayo, gusto mo pa magkita, tapos kunwari closure, pero sa totoo lang, tsuktsakan lang din yun. Gago! Diba? May paganon-ganon pa sila. Parang ganito, hindi makamove on to mga to. Wala na nga eh. Wala na yan Wala na yung mga lintik na Chinese na yan. Bakit? Ilang araw nilang hinukay ito. Ilang araw nilang sinalsal sa balita to. Na obvious ko yan. Lahat ng media sumalsal dyan. Mga 2-3 araw. Pati yung mga vlogger, sinalsal yan. Di ba Mark Models of Manila? May mga Chinese. Nung panahon ni Duterte na nasa loob ng PCG. espiya ang mga Chinese. Ayon sa Coast Guard, nasa 2 hanggang 3 taon din nanatili sa kanila ang mga Chinese. Kailan? Sabihin niyo na kung kailan! Tingin ng mga kongresista, dapat may managot dito. Kailan nga? Kailan yan? Last 2 years, 3 years. Sino ang nakaupong presidente? Yung Chinese lover. Napaka-obvious ito, no? Napaka-obvious.
nung yung galawan ng itong mga tambaluslus na to at mga tambalalay na to? I'm sure hindi naman pwedeng nangyari lang yun na sila lang. Itsura pa lang, oh. Masasabi mo ng malakas. Malakas. Matakaw. Busog na busog. Saan? It's not what we can consider an honest mistake. I'm sure the concealment is something that's malicious, and that is a serious threat to Concealment? If there is a concealment, how did you know? Gago! Hindi. If there is a concealment, kaya nga daw malicious eh. Kasi there is a concealment. Tinago. Kung tinago, bakit mo nakita? Bakit i-declare sa inyo ng Coast Guard? Baka yung liig mo ang tinago. Ay, sorry. Narot naman kasi. Hirit pa ng hirit eh. Wag ka nang humirit ng ganyan. Napakaano mo naman eh. national security. Kung wala raw mapapanagot ang PCG, mismong kamara na raw ang mag-iimbestiga. Oh, kita mo na? Grabe, no? Bida-bida na ngayon ang Makabayan Black sa kamera, di ba? Sila na ngayon ang parang siga-sigaan sa kamera. Tingnan nyo, mga tuwang-tuwa ang mga animal, oh. Ayan, tuwang-tuwa, oh. Kita nyo, oh, sabi nila, ngayon lang kami nagkaroon ng kapangyarihan sa kamera. Oh, di ba, oh, tuwang-tuwa, oh. Gago! O, di ba? Ay, nako. Ay, sabi ko sa inyo, meron na namang pautot itong mga walang yan to. Wala raw mapapanagot ang PCG, mismong kamara na raw ang mag-iimbestiga. Mukhang panahon pa ito ni dating Presidente Duterte, unfortunately. Kaya obsessed to kay Duterte. Feeling ko hindi, feeling ko talaga nag-KKFC to kay PRRD. Feeling ko talaga. Nag-KKFC to kay Pangulong Duterte. Hindi nga napapanaginipan niya na to eh. Sigurado ako. KFC na to kay Pangulong Duterte. Tapos na eh. Nagpapahinga na yung tao. Si PRRD pa rin talaga sinisisi mo eh. Alam nyo, eto para lang sa kaalaman ninyo. Sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, etong CPP, NPA, NDF, kontrabida talaga yan. Pero kanino sila kontrabida? Tanungin ko kayo, kanino sila kontrabida? Doon sa administrasyong laging nakaupo. Yan ang kasaysayan nila. Hindi na nagbago yan. Panahon pa ng ni Kopong-Kopong. Baka nasa pupunan pa lang si Enrile. Yun na ang kanilang mandato. Guluhin ang nakaupong presidente. Ngayon lang, nangyari na ang ginugulo nila yung nakaraang presidente pa rin. Never nilang kinantil itong presidenteng nakaupo. Ano tawag nyo dito? Mga makabobo. Ano makabobo? Kayo nang bahalang mag-explain. Si Makagago, alam niyo si Makagago, di ba? Ano siya? Mga tambalalay. kaya parang tumitibay yung ating tumitibay yung ating hinala, yung ating hypothesis na meron talagang deal itong si Duterte with the China. Why? May hypothesis. Binalik ko na. Scary na nga yung fact na may ganun karaming mga
Chinese nationals na nasa PCG. Pero mas scary po yung fact na may mga enablers sila mismo sa hanay ng pamahalaan na mga kapwa natin Pilipino. Maging sa May enablers! Hindi, pero alam mo sa totoo lang, isa siguro kung sakasakali pero malabo sa posible ito. Pero kung sakasakali lang, pag nakikita ko yung mga pagbumukha ng tatlo na yun, minsan yun ang nagbibigay ng dahilan sa akin na tumakbo. Para masigawan ko lang sila one time sa kamera. Hindi, walang biro. Pag nakikita ko lang sila, parang ako nga, kunwari mga ngampanya ko. Yan ang yan ang aking yan ang aking magiging battle cry sa kampanya. Tumatakbo ako para yung mga salot sa lipunan sa kamera mawala. Para yung mga CPP, NPA, NDF mawala sa kamera. Yan ang dahilan kung bakit po ako tatakbo. Yun lang. Walang biro Kasi dapat talaga mawala. Isipin mo they are part of CPP, NPA, NDF. Alam naman natin yan. Sino nagsabi niyan? Si Joma Sison na mismo nagsabi. Pinangalanan niya lahat ng front nila. National Democratic Front. Kasamahan nila yan. Magkakasama sila. Sinabi na nga CPP, NPA, NDF Magkakasama ho sila. Ba't pa nila, hindi ko nga maintindihan, deny sila ng deny, si Joma mismo nagbanggit sa kanila. Kaya nga ang sinasabi nila, red tagging, No, we are not red tagging you. We are just identifying you according to your boss that you are member of this NDF. Anong red tagging? Ang hindi ko maintindihan, bakit pa pinasasahuran ng taong bayan, mga yan? Salot sa lipunan. Tapos papasahuran natin, tax natin. Kayo nga pumapayag kayo na si Makabobo, tax natin ang pinapakain sa... Diba, hindi po ba tayo mainis at magalit dyan? Diba? Dapat ko mainis at magalit tayo dyan Mantakin mo. Kaya, alam mo, maniwala ko kayo, yan lang ang dahilan. Kung sakasakali, pero hindi po. Kung sakasakali lang talagang tumakbo ko, yan ang magiging ko. Yan ang magiging battle cry ko. Para mawala itong mga CPP, NPA, NDF na mga party list sa kamera. Dahil buwis natin, pera natin, napupunta sa kanila. Sino ho ba sila? Salot ho sila sa lipunan. Salot. Mali na ho yun. Tapos na andyan sila. Anong ginagawa nila yan dyan? Pag-aaralan na rin daw na imbestigahan ito. Ayon mismo kay Senator Bato de la Rosa, wala man daw itong threat sa national security, pero meron daw itong epekto sa ating national pride. Hindi raw magandang pinayagan magsuot ng uniforme ng ating mga Coast Guard ang mga Chinese. Sa akin lang, hindi maganda. Hindi maganda dahil hindi naman sila Pilipino. Bakit bigyan natin sila ng opportunity na makasuot ng uniform? Ito naman si Bato, sana inalam mo muna sa Coast Guard kung talagang pinagsuot sila ng uniforme. Bato naman. Pakinggan mo yung sinabi ng Coast Guard kung pinagsuot sila ng uniforme, Uniforme ng Philippine Coast Guard. Itinanggi naman ng Coast Guard ang akusasyong espiya ang na-recruit ng mga Chinese. Pakinggan nyo kung anong papel nito mga Chinese na ito. Pakinggan nyo Humanitarian assistance lang daw ang partisipasyon ng mga ito at wala ng iba. Itong mga Chinese businessman na na-recruit po ng Philippine Coast Guard Auxiliary ay walang anumang partisipasyon po sa operasyon ng Philippine Coast Guard. Ang trabaho lang po nila ay pagka po may mga humanitarian assistance at sila po ay nagbibigay ng mga donasyon. Wala po tayong matibay na basihan para maakusahan silang mga Chinese spies. Hindi rin sila nakakapasok sa mga areas kung saan meron kaming mga operations at meron kaming mga dapat na ingatan. Pero, di ba, eto
Hindi ko sa kinakampihan yung Coast Guard. Kaya lang kasi, yung sinasabi ng Coast Guard, they are just there as humanitarian. Ibig sabihin ng humanitarian, pag may problema, merong sakuna, hihinga nila ng pera. Hindi. Ang pangit naman ng hihinga ng pera. Tumutulong lang ito mga Chinese businessman. Tumutulong lang sila. Kaya sila parang, alam mo yun, parang inadapt. Something like that. Pero wala namang sinabing pinagsusuot sila ng uniforme. Wala namang sinasabing nakakapasok sila sa base o di kaya sa kampo ng mga PCG. Walang ganun. Unless there is a proof or any evidence presented na nagsusuot sila ng uniforme. O di kaya pumapasok sila sa loob ng operasyon ng PCG. Unless there is a evidence. O, sabi nga ni Fort Tupas, kapag humanitarian, parang Red Cross lang yan. Correct! So pipigilan natin ng Red Cross na galing sa ibang bansa like Amerika, halimbawa, dahil lang ayaw natin silang alam mo yun, di ba, tandaan nyo ang Red Cross, sumasama yan sa mga military. Pag merong sakunan nagaganap, sumasama sila, sinasama sila ng military para mamigay. Tumutulong, ika nga. Ganon lang ang ginagawa. The same, ganito yung ginagawa ng PCG. Ito mga Chinese na businessman, nagkataon lang kasi, Chinese. Alam nyo na, tandaan ninyo, #1 goal ng Amerika, dungisan ang imahe ng mga Chinese sa lahat ng bansa. Kailangan pandirian ng Chinese. Ang Amerika, kami ang hero. Yan ang totoo. Hindi, yan ang goal nila eh. Kailangan basta Chinese, pangit. Pag Amerikano, gwapo yan, matangos ilong yan. Sabi naman ni Alicia, mas magaling kung wala sila dyan. Mabuti na yung ingat espiya. Ayan na po yung espiya. So lahat po na nag-humanitarian na taga-ibang bansa, itigil na rin natin. Bakit yung Chinese lang? Hindi galit ako sa mga Chinese na mabababoy, lalo na yung mga nasa Pogo. Pero mali naman kasi yun, racist naman po kasi yun pagka tiningnan na kagad natin ng isang lahi na, hindi, basta Chinese, kontrabida yan, spy yan. Hindi po kasi tama yung ganun eh. Racist ang tawag doon. Kasi kung sinasabi natin yan, tanggalin na lang natin sila na Una-una, wala na sila. Linawin natin Kaya nga, di ba, example ko kanina, etong mga congressman naghahanap na lang ng maibabato kay PRRD. Wala na sila. Linawin natin, wala na sila. Pero itong mga negosyante na ito'y tumutulong lang. Pag merong mga relief ang PCG. Ganon din sa ibang mga foreign organization na tumutulong lang sa military natin. Pero it doesn't mean membro sila ng military. Ang linaw ho nun, walang ganun. Kinukulayan lamang po nitong mga tambalalay na to. Yung mga alalay ni Tambaloslos. Para sisihin ang mga Duterte. At pag sinisi si Duterte, sabit si BP Sara Duterte para masira ang pangalan ni BP Duterte at umangat ang kanilang peking Panginoon. Sabi nga, wedding si Chinese president pag dumating sa White House, red carpet po. Eto nga galit na galit sila dyan Pero, ang Amerika, ilan ang base di sa Pilipinas, dinagdagan pa. Hindi, isipin nyo pag
ang Chinese nasa Pilipinas, spy. Pag ang Amerikano nasa Pilipinas, ano? Savior. Gago! Nagigets nyo? Hindi, isipin nyo na lang mabuti yun. Bakit ganun ang pananaw natin? Pag ang Chinese nasa Pilipinas, spy. Pag ang Amerikano nasa Pilipinas, hero. Pag ang Korea nasa Pilipinas, papa. Opay. Ano tawag doon? Di ba? Pag ang Japanese nasa Pilipinas, ano? Luluwag ang buhay. Opa yun, opa pala. Pasensya na, hindi ako sa Korean eh. Opa! Hindi, isipin nyo lang ng, kung bukas ang pag-iisip ninyo, bakit ganon ang Pilipinas? Kung bukas talaga pag-iisip ninyo, bakit ganon ang bayang Pilipinas? Pag Chinese, spy. Pag Amerikano, hero. Pag Korean, opa. Pag Japanese, luluwag ang buhay mo. Diba? Para sa isang security expert, banta pa rin ang mga Chinese. Ano man yung involvement or non-involvement nila, the mere fact na may nakapasok, infiltration pa rin, threat pa rin ang pagtrato natin sa... Bakit hindi nyo itanong dito sa security expert, paano yung may Amerikanong may base sa atin, sa Pilipinas? Anong tawag nyo doon? Nandito military nila, ha? Anong tawag nyo doon? Savior.